sa inyong lahat. At yung po ating mga gawain, no, ay lagi po mag-pray, yung ating gawain sa Lumban. At hindi po naman dito sa Taguig at maging sa Angeles, no, ako'y tutuwa sapagkat talagang tumatagal, nagiging kamukha na rin natin yung gawain sa Angeles. At inabutan natin din yung kanilang offering basket. Parang ganito lang talaga yun. Magkano pa rin ginagano sa mga bata. Parang maliit na basket. Hindi ka kasi hindi mong itlog eh. Sabi ko, pag maliit ang basket, maliit yung offering. Kaya kapagawa ko kayo, parang ganito, ganito. Ganyan. Kapag kayo na ganyan, tigil-tigisa kayo. Basta magkano po kayo pagawa ng pinabahala din ito. Sito na bahala ito. Nag-text ko lang ngayon yung sister at nagpadala ng picture. Papagawanin sila. Kung unahan tayo, pag wala pa kayo, kami na lang gagawa din. Blessing po, sa pag-derivate na talagang maging kagaya ng Calvary sa Isang Sula. Pwede po, ang ating gawa na yan, ang Hiles, ang Iig, at ito po sa Lumban. Now, hindi mo buksan ang iba, buksan po Ephesians chapter 3. May po ng Efeso, kapitulo 3. Ephesians chapter 3. Itong July 25, 26, 27, ay atin mo nang papadala doon si Mother Marvin. Para ihanda po sila sa ating sa muli kong pagbabalik. Itong mga August naman. Siguro doon ako may birthday. Alright, the book of Ephesians chapter 3. Okay, Efeso kapitulo 3. Ating po basahin talata ng 14 hanggang 16. Ephesians 3 verse 14 hanggang 16. Verse 14, sabi ni Pablo, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you according to the riches of His glory." To be strengthened with mind, by Spirit, in the inner man. Alright, nakakali po yun? Amen. Now, ito po prayer ni Pablo para po dito sa church na nasa Efeso. Na kanyang dalangin sa Diyos na ang Panginoon Diyos ay pagkalooban sila ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian at ng kalakasan na dulot ng Espiritu sa kanilang pagkataong loob. Okay? Palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Now, kaya ano ibig sabihin ni Pablo rito? Si Pablo, alam niya na itong ating inner man. Panloob. Now, alam ni Pablo na itong ating katawang ito, itong outward man, ay lumilipas. Humihina,
lumilipas, nagkakasakit, tumatanda. Alright? Now, ngayon, ang prayer ni Pablo ay yung kalakasan sa panloob na pagkatao. Alright, sa ganung paraan ay maipabuhay natin victoriously itong Christian life dito. Alright? Okay, sapagkat bagamat ang ating outward man ay lumilipas, ito bago, no? Okay? Yung ating namang panloob na pagkatao ay mahalaga na lumalago pa rin sa biyaya. No? Okay? Nade-develop ang kanyang maturity at nagtatagumpay tayo at nagagawa natin pamuhay itong Christian life dito. Tunay naman na kung sa ating sarili lakas lamang hindi po natin ito magagawa. Kaya panalangin ko rin palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Alright? Now, ano itong pagkataong loob nito na pinalalakas ng Espiritu ng Diyos? Now, si John the Baptist ang ating halimbawa. Alright? Luke chapter 1 and verse 18. Hindi po. Luke chapter 1 and verse 18. Luke 1:80. Alright, nandiyan na kayo? Luke 1:80. Alright, ready? Nandiyan na po kayo? Kayo na ha? Okay. And the child grew and walked strong in spirit. Nabuhay niyo po yung strong in spirit. Tadi po yan? Okay, strong in spirit. And was in the desert till the day of his showing unto Israel. Now, si John the Baptist ay pangkaraniwang tao din na tulad natin. Ayun ka sa akin? Are you with me? Si John the Baptist ay tao rin na pareho natin. Tama? But he was what? Strong in spirit. Di ba rin isa? Si John ay tao rin pareho mo at pareho mo. But he was what? Pagkalakas, strong in spirit. Alright? God's for spirit. Now, ngayong umaga, yan yung ating talakayin. Bago kayo bigay yung ating title. Okay? Alright. Now, spiritual strength is essential. Mahalaga sa atin pare-pareho. Alright? Para ating mapulpil ano man ang plano ng Diyos sa ating buhay. Okay? Ano man ang layunin ng Diyos sa buhay mo, mahirap mo itong maisakatuparan kung ikaw naman ay hindi spiritually strong. Imalani, si John the Baptist ay tao rin pareho natin, but again, he was what? Strong in spirit. Alright? Ngayong umaga, ibig kong itong ating maging pasan. Kasi, nabasa ko itong isang article nito about mentally strong. Nabasa ko ito, nagustuhan ko. Nagustuhan ko. Isa na isi-share ko ito sa mga tatay. Then pagkatapos, nakabasa naman ako ng isang article ng isang pastor na ginamit niya yung article na about mentally strong. Ang ginawa naman niya ay spiritually strong. Ang kanyang ginawa naman. No? Na walang mga talata, binasa ko, sabi ko ba maganda? Alright? Now, hinanapan ko ng mga talata na akma naman talaga sa bawat pointers. Okay? At yun ang gusto kong ibahagi naman sa inyo na naging blessing naman po sa akin. I'm hoping na naging blessing din naman sa inyong lahat. Alright? Ayan yung inakipaksa sa nabasa ko, mentally strong, pero ibigay ko naman sa iyo, spiritually strong. Alright? Now, okay. Now, alam nyo, pag sinabing spiritual strength,
Ito may tumutukoy sa ating pagkataong loob. No? Yung matatag, malakas na kalooban, at matibay. No? Ito po yung taglay ng isang mananampalataya o tinataglay through their relationship with God. Alright? At yung spiritual strength Christian, ito po yung gift ng Diyos. Upang ikaw ay maging spiritually strong, ito po yung kaloob ng Diyos. Pero ito po yung nade-develop through faith, prayer, and obedience to the Word of God. Hindi ito kusang nagaganap sa iyo. Are you with me, Christian? Are you with me? Now, ngayon, sabi ko niya, spiritual strength is a vital aspect ng Christian life. Okay? Kailangan po ito ng isang mananampalataya, ng bawat mananampalataya. Ano yun? Spiritual what? Strength. Okay? It refers to what? Inner fortitude. No? Kalakasan. Ano pa? Or what? Tatag. Tibay. Ng mananampalataya na taglay niya through their what? Relationship with God. Alright? Ngayon, bakit ito kailangan natin? Itong spiritual strength ito, bakit natin kailangan ng lakas ng spirito? Bakit kailangan ito? Okay, ito po kailangan upang ating mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Pangalawa, makaiwas sa mga tukso. Pangatlo, matupad maisakatuparan natin anuman ng plano o layunin ng Diyos sa ating buhay. Na hindi mo magagawa kung ikaw na maliwat, weak in spirit. Alright? Para magawa mo ito, anong kailangan? Spiritual what? Strength. Ngayon, tingnan niyo po si Pablo, no? Bigyan ko example. Acts chapter 14. Acts chapter 14. Tingnan niyo po si Pablo, no? Isa dito, no? Alright. Ang kalakasan spiritual ay essential sa bawat Kristiyano upang kanya maharap, mapagtagumpayan bawat pagsubok, tukso at maisakatuparan niya anuman ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Now, Acts 14, si Pablo, halimbawa natin. Gusto niyo po ako lang maganda? Acts 14. Nandiyan kayo? Alright. Nasa verse 19. Kita niyo po, ano nangyari kay Pablo? And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium who persuaded the people in having what? Alright. Kanilang pinagbabato si Pablo. Ano pa? Kinalagkad siya palabas ng bayan. Na inaakala nila na si Pablo ay what? Okay. Okay po? Pinagbabato siya. Kinalagkad. At talagang tingin patay na si Pablo. Okay? Pinagbabato. Akala niyo pa, kung maliit, malaki pa ito, talagang binato siya na talaga ang layo niya, patayin siya. Okay? Bato is number 20. 20. Ano na kayo? Or 20. How big? As the disciples stood round about him, dumating yung mga kapwa niya mananampalataya, ano ginawa ni Pablo? Nagbangon at siya'y nagpunta pa rin doon sa syudad at doon ikalawang araw. Okay, nagtungo siya kasama ni Barnabas sa Derbe. And 21, and when they had preached the gospel to that city, is it right? Can you imagine? Nagawa niya ito? Nagawa niyo ba? Okay, amen? Hindi siya natigilan. Okay? Physically, masakit ang katawan, mahina, bunga ng mga bato na kanyang tinanggap, at kinalagkat siya, pero
physically weak, but spiritually strong. Okay? Now, 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Second Corinthians chapter 4. Alright, andiyan lang po kayo? Sundan niyo po ako, no? Okay. Alright. Sabi ni Pablo, ready? We are one. Okay. Sa magkabi-kabila, nagigipit kami. Gayunman, hindi kami na-stress o naghihinagpis. And then sumunod, we are perplexed, but not in what? Gayunman, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Okay, hindi mo ito masasabing magagawa kung ikaw naman ay spiritually weak. Then, Are you with me? And then number 9, tayo lahat, persecuted, but what? Is that? But not forsaken. Hindi siya natahid ng persecution. Cast down, but not what? Bumabagsak, nalulugkok, ganun man ay hindi what? Nakababangon pa rin. Okay. Number 16, tayo lahat. For which cause we faint not. Kaya nga, hindi kami what? Hindi kami nalulupaypay. Bagamat ang aming pagkataon labas ito, humihina. Ngunit ang aming pagkataon loob ay what? Nababago, araw-araw, lumalakas spiritually. You see? Ang maliwanag ba sa atin? Naliwanag ba sa atin? Spiritual strength is what? Essential aspect ng Christian life. Upang iyong mapagtagumpayan ang kahirapan, mga pagsubok, mga tukso at matupad mo ang ipinapagawa ng Diyos sa iyong buhay. Kailangan mo ng what? Spiritual strength. Okay? Now, kaya ang tanong ko ngayong umaga, are you spiritually strong sa mga oras dito? Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ba kayo? This morning, are you spiritually strong? Now, hindi siya. Tanda niyo po ito, no? Spiritual strength is not often shown in what you do. Spiritual strength is not often shown in what you do. Hindi mo makikita ito kung dahil lamang sa iyong ginagawa. Baba, dumadalo ka, okay? Dumadalo ka, parang may ginagawa ka, meron kang ginagawa dito. But it is usually seen in what you don't do. Di ba, Christian? Hindi mo ito makikita in what you do, but in what you don't do. Kaya yun ang ating talagang mga things spiritually strong people don't do. Manalangin ng Panginoon. Ako po yung pagbabayan, bigyan ng salita sa aking bibig, muling pong turuan, palakasin ang iyong mga anak. Bigyan po ng wisdom na lubos po namin kailangan. Inihiling ko ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay na dito yan? Okay, spiritually strong people don't do. Hindi doon sa kung ano ang ginagawa mo, kundi kung ano yung hindi mo ginagawa. Doon makikita kung ikaw ay spiritually strong na mananampalataya. Okay? Ano ba ito mga ito? Number one. Spiritually strong people, number one, don't feel sorry for themselves. Pakilakas nga? Spiritually
spiritually strong people, number one is what? They don't feel sorry for themselves. Alright? Okay? Hindi niya ugali yung mag-self-pity. Nakikinig ka sa akin? Are you with me? Hindi niya ugaling mag-self-pity. Hindi niya ugali yung kawa-awa naman ako. Hindi niya ugali yung walang nakakaalala naman sa akin. Hindi niya ugali yung walang man lang nagbibigay sa akin. Hindi niya ugali yun. Okay, spiritually strong, they don't feel sorry for themselves. In 1 Peter chapter 1 and verse 13. 1 Peter 1:13. 1:13. Tayo lahat, wherefore, gird up the loins of your mind. And then what? Be sober and hope. Hanggang kailan? Hope to the end. For the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Alright? Isn't feeling sorry for yourself is self-destructive. Hindi ka lalago, hindi ka magiging kagamit-gamit sa Diyos kung ugali mo lagi na nakakadama ka lagi ng pagkaawa sa sarili mo. Amen. Walang mangyayari. Are you with me? Bagus self-pity hinders living a full life. Alright? It creates ungrateful, complaining na isang Kristiyano. It creates also defeated na mananampalataya. Again, Christian, spiritually strong people don't feel sorry for themselves because they are feeling that God is good. Alright? As a Kristiyano na spiritually strong, ang laging nakita is what anuman ang magalap, mabuti pa rin ang Diyos. Okay? Anuman ang magalap, salamat pa rin sa ating Panginoon. Ano mang meron siya, nagpapasalamat siya at na-appreciate niya na ang Diyos ay mabuti sa lahat. Is parang mag-self-pity. Kaya are you spiritual strong? Or ugali mong mahabag sa sarili mo? Or magpaawa sa iba? Hindi tama. Amen? In Psalms 107, tingnan po, Psalms 107, tingnan niyo po itong spiritual strong na mga awit ng Israel. Psalms 107, tingnan po. Psalms 107. Alright. Now, ano sabi ng mga awit? Verse number 1, tayo na lahat. Give thanks unto the Lord. For His what? For He is good. For His mercy endureth forever. Wala ba siyang pangangailangan? May pangangailangan din. Hindi ba siya nagkakasakit? Nagkakasakit din. Wala bang mga kumukutya sa Kanya? May kumukutya rin pero sa kabila ng lahat. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay mabuti at ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman hindi nauubos. In verse number 8, verse number 8, tayo na po lahat. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful work to the children of men. Kita mo? Hindi mga negative ang nakikita niya, kundi ang lagi niyang nakikita sa kagandang loob ng Diyos at mga kamangha-manghang gawa ng Diyos sa mga anak ng tao. Also in verse number 15, ready? Oh, that men would praise the Lord. For bakit? For His goodness and for His wonderful work to the children of men. Also in verse number 21. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Paulit-ulit yung binanggit. Sa halip na mag-self-pity ka, purihin mo ang Diyos. Sa halip na mag-self-pity ka, lagi mong kinan, ang Diyos ay laging mabuti sa kanyang mga anak.
Spiritually strong people don't feel sorry for themselves. Secondly, Proverbs 25 and 28. Kawikaan 25 and 28. Alright, may nandiyan na kayo? Okay. Okay, basahin natin muna sa King, no? Sa King, ready? He that hath no rule over his own spirit. Kasi okay, tinutukoy niya yung kanyang sariling pagkatao. Ha? Okay? Okay, sarili niya, pero wala siyang control. Nakanya pa ako? Sarili niya, pero hindi niya kayang pigilan. Sabi ni Solomon, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Pangalawa, okay? Na hindi ginagawa ng isang Kristiyano na spiritually strong. Number 2, they don't give away their power. Ano yung pangalawa? Na hindi ugali ng isang strong spirit. Pakalakas nga? Pakalakas? In other words, they don't allow others to define their mood. Ano yung sabihin? Anong sabihin? Pakalakas? Pakalakas, they don't. Now, ugali mo ba? Ang isang spiritually strong na Kristiyano, hindi niya inuugali na laging iba ang nagdidesisyon para sa kanya. Nakinig ka sa akin? Magkamisan, napagkakamala siyang matigas ang ulo niya. But no, he is spiritually what? Bakas? Spiritually what? Strong. Ugali mo ba na minsan meron ka na talagang binabalak gawin na pinagtanong mo talaga maganda pero hindi mo itinuloy dahil sa opinion ng iba? Ang ibig sabihin ng you are what? Weak. But spiritually strong Christian, pagkatapos ulit, they don't allow, they don't what? Give away their power. Okay? Alright. Yan minsan, meron lagi binabanggit, don't allow others to tell you what is more important. Sapagkat nasabi na ng Diyos sa atin what is important. Ano yun? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Kaya hindi pwede, huwag mo nga iba ang magpapasa sa iyo kung kailan ka mag-church o hindi mag-church. No. Iba lang yung isa. You see, people is strong na they don't allow others, no? They don't give away their power. If other people are in control of your action, then they define your success. Okay? Huwag ka nang kakalimutan, no? Okay. Lagi mo nandaan, you belong to God. Ang Diyos ang siyang nagmamayari sa iyo. Amen? You are redeemed by the precious blood of Christ. Hindi siya may-ari sa iyo. Sabi nga ni Pablo, okay, pinalaya na tayo ng Diyos, huwag ka nang maging alipin ng tao. Amen, isa? Amen? So don't allow others also to influence you negatively on terms of how your day goes. Ano yun?
Kamisan kasi, uh, pagka bitter ka o galit na galit ka, hindi mo alam, pag bitter ka o galit na galit ka, yung tao, alipin ka. Alipin? Remember yung kasabihan na pag nagpatawad ka, nagpalaya ka ng isang bilanggo. At yung bilanggong yun ay walang iba kundi ikaw. Diba, Miguel? Sa pag lagi mong dala sa isip at puso mo, yung taong galit ka, kontrolado ka niya. Amen. Nakikinig ka sa akin? Hindi ka masaya, ano man puntahan mo. Kasi lagi siyang laman ng isip mo, gusto siyang sa tamaan ng kidlat yun. Kumikigil niya, parang malapit sa kanila. Diba? Sa lahat ng gagawin mo, nasa isip mo siya. Okay, so siya nagde-define ng mood mo. Amen. Diba, Miguel siya? At nagkakaroon ba tayo? You see? Okay, you see, magagalitin ka, mapagtalim ka na sa mga loob. Ang ibig na sabihin, mahina ka. Because a spiritually strong Christian, they don't give away their what again? Their power. Alright? Okay. Is that yan? Okay. Masaya ako ngayon. Hindi ako magagalit ngayon. Maliwanag ba? Ikaw ang may control ng sarili mo. Okay. Tama yung kasabihan na we often dislike a person not because of who they are, but because of who we are. Pangatlong bagay. Kaya spiritually strong people don't, ano yung pangatlo? They don't what? They don't give away their power. Alright? Okay, take a listen, ha? Huwag niyo kalimutan, no? Okay, if other people are in control of your action, they define your success. Amen? Don't allow others to influence you negatively. Diba namin? Ulit ka. Don't allow others to influence you what? Negatively. Okay? In terms of how your day goes. Tapos inyo, simula-simula, lagi kong binabanggit na yung tao na pinaniniwalaan lahat ng mabalitaan sa media, mahina, hindi matalino. Tapos yun, di ba? Dahil ko binabanggit yan. Sabagat hindi ko ibig na kontrolado kayo ng kahit sino. Okay? Maging ako sa sarili ko. Alright? Noong panahon ni Duterte, mapagsubaybay ako sa balita. Nasubaybay ko lagi yung kanyang kalumpa. Nung mawala na siya, ayoko na. Masisira araw ko. Amen. Di ba? Amen ka siya? Ayoko na makinig. Okay? Kasi pagka mapakinggan ko lahat ng balita, may influensyahan ako. Isang maganda yung araw ko, magagalit ako. Pakapunta pa ako ng Malacanang. Strong people they don't give away their power. They don't allow others to influence their mood. Amen? Gusto kong masaya ako ngayon. Masaya ako ngayon. Gusto mo malungkot ka, bahala ka sa buhay mo. Pangatlong bagay. They don't focus on things they cannot control. Ano yung pangatlo? Na hindi ginagawa ng spiritually strong na Kristiyano. Ano yung pangatlong bagay? Pagkatapos, they don't what? They don't focus on things they cannot control. In other words, they don't what? Yes, hindi sila napabalisa. Hindi sila napabahala. Kung ano yung mangyayari, bukas pa yun. Ang mahalaga, yung ngayon. Amen? Yung nakaraan, tapos na yun. Wala na akong magagawa doon. Di ba namin? Amen? Yung
Ang ngalan is what? Yung ngayon. Na-enjoy ko yung araw ngayon. Amen? Are you spiritually strong? O lagi kang balisak-balisak? Are you spiritually strong? O lagi kang nababahala sa bukas? In Philippians 4:6, ano sabi doon? Be what? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Be careful for nothing. It means what? Don't worry. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mabahala. Okay? So be strong in the Lord and in the power of His might. Okay? Don't focus on things you cannot control. Amen? Are you with me? Hindi lahat ng gusto mo yung mangyayari sa iyo. Diba? No? At ang totoo naman talaga, no? Kung ikaw lang talaga ay matalas pang memorya. Nakikinig ko ba sa akin? Lahat ng ipinag-alala mo mula ng 1942, lahat ng ikinabalisa mo mula nung nakaraan 10 taon, ikinatakot mo, hindi naman talaga nangyari. Tama ba? Tama yun. Diba? Kasi ang problema ng iswat, yung attitude. You follow me? Are you with me? Yun ang problema. Okay? Maganda sana. Tama. Yes, it feels safe to have everything under your control. Tama. Maganda naman talaga sana kung lahat ay under control mo. Alright? Okay? Pero ang problema, kung lagi mong inakala lahat ay makaya mong makontrol, magkakaproblema ka. So bakit hindi naman talaga? Hindi mo kontrolado ang panahon. Hindi mo alam ang iniisip ng tao. Amen? Are you with me? Kaya sa halip na sikapin mong makontrol ang lahat, na hindi naman mangyari, okay? Mag-focus ka na lamang doon sa under your control. Ano yun? Sino yun? Under your control. Sino yun? Yourself. Sino yun? Yourself. Your attitude. Alam niyo? What is attitude? Narinig ba yun? Ay, kung minabanggit yun. Kasi ayaw ko na mabalik sa akin yun. Okay. What is attitude? Attitude is our what? Mental and emotional response to the circumstances of life. Remember that? Okay. Attitude is our what? Mental and emotional responses to the circumstances of life. Madalas, we cannot change our circumstances, but we can change our what? Our what? Attitude. Di ba? Ang attitude ay ito yung ating mental and emotional na tugon sa mga nangyayari sa ating buhay. Kadalasan, hindi natin kayang baguhin o palitan yung pangyayari. Pero ang dami lamang natin kayang baguhin yung attitude natin. You follow me? And take the way again, attitude is a choice. Ano sabi ko? Alright. Pangalawa, our attitude are influenced by input. You see that? Attitude is what? Okay, sa mga nagaganap, meron kang choices. Nagiging positive ka ba o negative ka? Okay? At ang attitude ay lagi itong nai-influence ng what? Anong input? Stored. Yung inilalagay mo sa iyong isip at puso. Okay?
Ang attitude ay influenced by what? Ano yung input stored? Ano yung ikinakarga mo? Ano yung ilalagay mo sa'yo? Ha? Okay? Take for this, no? Okay. Ano yung ilalagay mo sa'yo? Ano yung kinakarga mo? Ha? Okay, gising ka muli. Ha? In what you read, in what you listen, in what you watch, or in what you think about. Nakinig pa ako? Nakinig pa ako? Ano ang ikinakarga mo dito? Okay? Alright. Meaning to say, ano yung binabasa mo? Ano yung madalas mong pinakikinggan? Nakikinig pa ba kayo sa akin? Ano yung mga pinanonood mo? At ano yung lagi mong iniisip? Huwag niyong kakalimutan, for as he thinketh in his heart, so is, yes, ang iniisip ng tao, ganun siya. Kaya sabi ko, diba? Hindi, you cannot watch. Hindi mo pwedeng ugali mong manood ng balita at marinig ng balita o mag-Facebook na mag-Facebook at magiging spiritually strong ka. Hindi mangyayari. Lahat kasi ang negative. Amen? Philippians 4:8. Philippians 4:8. Okay, pakibasa. Philippians 4:8. Pakibasa nga. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are clean, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on this day. Ito lamang ang ibig na iniisip mo. Ito lang mga nasa nila, dahil naman ng iisipan, ano yung mga yun? Ano yun? Katotohanan, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, ano yun? Good report. Ito yung ibig na laman ng iisipan. Okay? Okay, kasi a spiritually strong Christian. Number 3 is what? They don't what? They don't focus on things they cannot control. Amen? Tama ba? Wala tayong control sa mga nakaganap sa ating paligid. Kung sino dadaan sa tapat ng bahay mo, hindi pwede mo. Kung dadaan dito. Hindi mo control. Hoy, kagbahay! Mga ano ba? Mahina lang ang radyo, ha? At ako'y nag-aaral. Saan ako ilagay nga sa akin? Kapag sabihin mo, sige lang. Anyway, baka lang bago mag-December, wala na kami dito. 2026. Ganun yun siya. Hindi pwede na ako. Pag nakita kami ni Amanda at may regalo, masaya ako. Ay, dito kami si Amanda. Walang regalo. Malungkot ka na. Hindi, sige ka. Don't let other people determine the kind of day you are going to have. Ulit ka? Don't let other people determine the kind of day you are going to have. Be strong in the Lord. Amen? Rejoice in the Lord always. Amen, is that? Si Pablo, magandang halimbawa, di ba? Di ba, in Philippians 4:4, ano sabi ni Pablo? Rejoice in the Lord. Always. And again I say, rejoice. Now, listen. Nakikinig ka sa akin? Okay. Nung sabihin ni Pablo, rejoice in the Lord always. At sabihin niya, be careful for nothing. But in everything, give thanks. Nasaan si Pablo noong oras na yun? Hindi ba't nasa kulungan siya? Amen. Pero hindi negative ang dating sa kanya. Pag-usapan niya, yung pagkakabilang ng buto ay higit na nakabuti upang lumaganap ang gospel ni Kristo sa buong sambahayan ni Israel. Hindi, tunay naman talaga. Yung kanyang pagkabilang ko, nakatulong pa upang maraming Roman soldiers maging kamag-anak ni Sir ang nakapakinig ng gospel ng ating Panginoon Kristo. Yan ang Kristo. Hindi
Hindi niya control ng circumstances. Amen? Pero meron siyang right attitude. Amen? Amen? Ano si Pablo? He is strong in what? He is strong in what? Spirit. Yes, Christian. Spiritually strong people they don't focus on things they cannot control. Alright? Now, ika-apat. 1 Thessalonians 2:4. First Thessalonians 2:4. They don't worry. Spiritually strong people don't worry about pleasing everyone. Okay? You see, hindi siya men pleaser. Amen? Amen siya? Hindi siya, ano siya nito? Hindi siya what? Hindi siya men pleaser. Okay? Hindi siya namumuliti ka. Amen? Kapag alam yung tama itong gagawin ko ito, matuloy dito sa harap ng Lord, ano man ang sabihin yung gagawin ko ito. Amen, bisa? Sasabihin ko ito. In 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 4. Kailan nila po kayo? Unang Thessalonica 2:4 ready? But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak. Pakalabas, not as what? Not as pleasing men, but God, which trieth our heart. Nakalipo? Yes, spiritually strong people don't worry about pleasing others. Okay? Kaya nga, are you spiritually strong? Masasabi mo yung umaga that you are spiritually strong na mananampalataya? Sino ang pinagsisikapan mo natin bigyan ng lugo? Di ba sabi ko madalas, misa nga, makikita mo yan kapag ka nananamit ka. Okay? Pag pumipili ka ng isusuot mo, doon mo makikita. Nakikinig ba kayo? Yung pagpili ka ng damit, yung lalabas ka ng bahay, pipili ka ng kulay na gusto mo, doon minsan makikita mo kung ikaw ay spiritually strong. Yung damit mong suot ngayon, at yung alahas mong suot ngayon, bakit mo sinuot yan? Yan dahil ba gusto mo? O gusto ng iba sa iyo? Yung ba mga binibilang mo? Okay, bili mo ba yan sa pagkat gusto mo o gusto ng iba sa iyo? Alright mo? Minsan yung magdidekorasyon ka ng bahay mo. Nagdidekorasyon ka minsan, hindi dahil sa gusto mo, hindi dahil gusto mong makita ng iba sa iyo. Doon mo makikita if you're spiritually strong. Nagiging. Kaya minsan sabi ko, isang spiritually strong, isang napagkakamala siyang matigas lang ng ulo. He is strong. Hindi siya men, but please. Okay. Gusto ko ito, komportable ako dito, alam kong tama ito, gagawin ko ito. Okay. Our duty is to please God. Hindi ang tama. Amen? Amen, Christian? Kung ugali mo lagi, at talaga lagi mong pinagsisikapan na i-please ang tao. Don't forget, men pleaser are easily manipulated. Ano sabi ko? Men pleaser are easily what? They are easily manipulated. Okay?
meron akong sinulat minsan sa Bible ko, hindi ko makita. Nakalagay na rin, it's okay, paminsan-minsan, to feel angry or disappointed itong mga tao ito. You cannot please them all the time. Di ba? Hindi mo lagi mag-please ang tao. Okay, ang mahalaga is what? Alam mong nabigyan mong lugod ang Panginoon. Because our duty is to please God, hindi ang tao. In Galatians chapter 1 and verse number 10. Galatians chapter 1 and verse number 10. Galatians 1:10. Alright, nandiyan na po kayo. Galatians 1:10. Ready, basa. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be what? Tagalog. Sapagat ako ba'y nahihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako ba'y nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Pakita kasi ako'y nagbibigay lugod sa mga tao, hindi ako magiging lingkod ni Kristo. Tingnan po, ang ating tungkulin pare-pareho ay pagsikap ang Diyos ang siyang nalulugod sa atin. Yun ang ating pagsikap. Okay? Number 5, Philippians 3:3. Philippians 3:3. Okay, Christian, are you spiritually strong? This morning, Christian, kaya mo bang sabihin, Lord, salamat, ako'y malakas spiritual? Or mahina? Okay, now, Philippians 3 and 13. Alright, nandiyan na po kayo? Kayo lahat, brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do. Ano yun? Forgetting those things which are behind, and reaching forward unto those things which are before. Sa Tagalog, mga kapatid, hindi ko inaaring naabot na. Dapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Ano sabihin? Yung nakalipas na. Ang mahalaga, yung bukas. Nakikinig ka sa akin? Ano yung sabihin? Isang Christian, ikalimang bagay na hindi ginagawa ng isang spiritually strong is what? They do not dwell on the past. Pagkatapos nga, number 5, nagawain ng strong, spiritually na Kristiyano, they don't what? They don't dwell on the past. Ano yung sabihin? The past is past. Yung nakaraan na yun. Maliwanag ba? Ang mahalaga, may natutuhan ka. Maliwanag ba? Pero lagi mo natin yung mga nakaraan, yung mga kabiguan mo ng nakaraan, yung mga taong nakasakit sa'yo. Lagi mo inaalala, walang mangyayari, magdurusa ka naman. Okay? Be strong, Christian. Be strong. Okay? Don't dwell on the past. Alright? Okay? Okay. Yung nakalipas, hindi mo na maibabalik. Maliwanag ba? Hindi mo na maibabalik. Okay? Wala ng paraan. Okay? Para mabago pa yung nangyari na. Ang mahalaga ay what? The future. Okay? Enjoy mo yung kasalukuyan at laluhin mo
yung darating na maging maganda. Dahil nakalipas, wala ka na magagawa. Amen? Kung nabigo ka na, maaaring magtagumpay ka ngayon. By the help of God and the grace of God. Amen? Luke chapter 9 and verse 62. Luke 9 and 62. Alright, Luke 9:62. Sabay-sabay po tayo. Luke 9:62. Ready? Basa. And Jesus said unto him, No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Dapat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon pa sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ito yan po yan. Yan, you see, amen? Sabi naman, forgetting those things which are behind. Amen, Christian? Amen? Huwag mo nang balikan pa yung mga nakaraan na pasakit sa buhay mo. Amen? Huwag mo nang lagi pang inaalaala yung mga taong nakagalit mo. Huwag na. Nakagalit mo na yun. Liwanag ba? Huwag mo nang balikan yung mga taong nakagalit ka. Okay. Isa, binanggit ko sa inyo, yung natutuhan ko na may mga pastor, nakalagay ko na, hindi ko ulit pakita. Siguro ulit pakita. Naalala ko lang, nakalagay ko na, may mga pastor na they ruin their preaching dahil sa mga maling nagawa na ng member niya. Halimbawa ay hindi sila dumalo nung nakaraang linggo. Kaya pagdating ng sumunod na linggo dumalo, tsaka niya binakbakan, pinagalitan. Nakikinig ka sa akin? Now, ano mang pagalit mo, sabi mo, wala ka na magagawa. Nagyari na yun. Tama ba ako? Ang mahalaga, pass. Ang mahalaga is what? The future. Amen? So, tulungan mo sila that next Sunday, huwag kayong mawala. Are you with me? Amen, Christian? Para bang pinaghugas mo yung anak ng plato. Dahil po, may mga nagkabasa. Galit na galit ka. Kukwintas ko sa iyan. Wala bang nakita ang bata may kwintas na basa ng plato? Kukwintas ko sa iyan. Kanda minana ko pa yan kay Lola Ama. Kaso nabasag na eh. Yung sumunod na lang, ako na puhugasan ko na lang. Kaya, sino yung pinagluto mo yung anak mo ng ito? Sinabi ko na sa iyo, sunny side up, buwang pula, at scramble. Scramble na eh, wala ka na magagawa. Nagano iba ko? Amen? Pass it was. Pass it was. Hindi mga bagay na kahit anong gawin mong pasikro-sikro, wala, hindi mo na mababago. Okay? Be strong. Be strong. Don't dwell on what? Don't dwell on the past. Okay? Sa mga nangyari ng nakaraan, ang mahalaga, kuhanin mo yung matututuhan mo. At yung mapapait na bahagi, kalimutan mo na yun. Ang mahalaga is what? Yung ngayon at yung darating na bukas. Alright? And then, that's muna, spiritually strong people don't make the same mistake over and over. Okay? Ang isang Kristiyano na spiritually strong, they don't what? They don't
make the same mistakes over and over. Alright? Proverbs 28 and verse 13. Okay? You see? Hindi yung pinauulit-ulit yung mga pagkakamali. Okay? Bagkus marunong siyang tumanggap, nagkamali ako, nagkasala ako, okay? Ako ang nagkamali. Alright? Okay? And then, he tried to create a thoughtful plan upang maiwasan itong pagkakamali na ito. Alright? Wala sa ibang sisisihin, kundi siya. Alright? You see, so be strong, Christian, be strong. Sa mga pagkakamali, mga pagkukulang, matuto tayong tumanggap. Sorry, mali ako. Amen? And by the help of God, ayaw ko nang maulit yung pagkakamali. Okay? Pakibasa ng malakas, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalansang ay what? Giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan. Okay? Siyang nagtatakip ng mga pagsalansang ay hindi giginhawa. Siya naman, okay? But he that confesseth and then what? Forsaken. Kita mo? He that confesseth and then what? Forsaken shall have what? Mercy. Okay? Hindi lang nag-confess, but he what? He forsake. Para wag na niyang maulit. Okay? So, tayo ni are you spiritually strong? Na mananampalataya? Nagtatagumpay ka ba sa mga pagsubok? Sa mga problema? Na iwawaksi mo ba yung mga tukso? Productive ka ba? Okay, lumalago ba yung mga gawain iniatang ng Diyos sa iyo? Are you spiritually strong bilang Kristiyano? Tumalim po tayo lahat. Panginoon, aking ibinigay sa mga anak mo